Amen. Purihin po ang Panginoon. Sa pong mapagpalang umaga sa inyo mga kapatid, lalo tigit sa ating Panginoong Jesucristo. Purihin ang Panginoon. Sa oras na to ay tayo po muli ay mag-aaral ng salita ng Panginoon. Sige po, bago tayo magsimula, at least kahit may yan. Praise God, purihin ang Panginoon. Po ang inyong lingkod na kapatid na Nathan dito po sa DFC UAE Dubai. Sige po, bago tayo magpasimula, awitan po muna natin ang ating Panginoon. Ang awitin po natin ay Panginoon, sa inyo lumalapit. Amen, purihin ang Panginoon. Hallelujah. Panginoon, sa iyo lumalapit, hinahangad ang pagkalinga niyo. Walang ibang nais kundi ang makilala ka, naway dinggin sa nitong puso. Panginoon, sa iyo lumalapit, hinahangad ang pagkalinga niyo. Walang ibang nais kundi ang makilala ka, naway dinggin sa nitong puso. Pagkat sa iyo ang buhay ko, nasa iyong kapayapang hinahanap. Tanging Jesus kayo, Jesus ang kailangan. Sa puso ko kayo ay manahan. Panginoon, sa inyo lumalapit. Panginoon, sa iyo lumalapit, hinahangad ang pagkalinga niyo. Walang ibang nais kundi ang makilala kayo, naway dinggin sa nitong puso. Pagkat sa iyo ang buhay ko, nasa iyong kapayapang hinahanap. Tanging kayo, Jesus ang kailangan. Sa puso ko kayo ay manahan. Pagkat sa iyo ang buhay ko, nasa iyong kapayapang hinahanap. Tanging ikaw, Jesus ang kailangan. Sa puso ko kayo ay manahan. Hallelujah. Purihin kayo, Panginoon Jesus. Panginoon, dinideclare po namin ang inyong katagumpayan sa oras na ito, O Diyos. Na mapagkilos ang kaaway ay we rebuke this in Jesus' name. Winawaksin namin to sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. O hallelujah. Lord, samahan ninyo po ang bawat isa. Kayo po ang kumausap sa amin, O Banal na Espiritu. Kayo po ang siyang tumapik. Kayo po ang siyang magsalita, Panginoon O God. Kayo po ang siyang maranasan ng bawat isa. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala. Sinasadya man po ito, hindi, O Diyos. Pakalinisin niyo po ang aming puso't isipan. Nang sa ganun ay lubos na kumilos, lubos na ma-receive namin ang inyong revelation sa umagang ito. Gamitin niyo lamang po ang inyong lingkod bilang
empty vessel to channel your word, Panginoon o God. Kayo po ang magsalita, ang iyong wisdom and knowledge nga lang po ang siyang sumaamin, Panginoon o God. Buksan niyo po ang aming spiritual eyes, spiritual minds, O God, nang mai-welcome namin ang inyong mga salita sa umagang ito. Maging kalakasan, pag-asa, pagmamahal sa bawat isa, ang inyong salita, O Diyos. Kayo po ang siya mag-reveal. Ito po ang aming samadalangin. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Muli, isa pong mapagpalang umaga sa bawat isa. Ako po ang inyong lingkod na si Pastor Nathan dito po sa DFC UAE Dubai. Nawa ang bawat isa ay nasa mabuting kalagayan at ang pag-asa po natin ay nasa Panginoon lamang. Hallelujah. Sa umagang ito, ang ating pag-uusapan ay ang ating pong pag-aaralan. Pasensya na po. Sa umagang ito ay God acknowledge every act of our obedience. Nakikita ng Panginoon. Alam ng Panginoon ang anuman ang ating ginagawa na pagsunod. Amen. Maliit man po o malaki. Amen po. So, sa umagang ito, malaman natin na nakikita pala ng Panginoon ang mga ginagawa natin sa kanyang gawain, sa kanyang ministeryo, sa kanyang mga mahal sa buhay. Yung ginagawa natin sa sarili natin, mga kapatid. Dahil anuman pong bagay na ikinalulugod ng Panginoon ay yun po ay pagsunod sa kanyang kalooban. Amen po. Ginagawa man natin sa atin, ginagawa man natin sa mga kapatiran natin o mga nasa paligid natin, o ginagawa man natin sa loob ng simbahan o ministeryo ng ating Panginoon. Amen po. Nakikita ng Panginoon o na-acknowledge ng Panginoon, unang-una po na-acknowledge ng Panginoon ang bawat pagsunod natin. Amen po. Kung makikita nyo po sa yung widows, yung 2 coin po ang amen po. Salamat po kapatid na Luz Biminda. Pagpalang umaga po sa bawat isa, Sis Lolitas, Sis Merly, Sis Mercy, Sis Rhoda, Sis Arceli. Amen po rin po ang Panginoon. Sis Marisa, Brother Jojo, Sis Joylene, at marami pa pong iba. Sige po, tayo po yung magpatuloy. Ayan, kapatid na Rosario. Amen. So sa Mark 12, chapter 41-42, hindi ko na po masyadong lalalimin pa, pero kung makikita nyo po dito, sa Marcos chapter 12 verse 41, meron lamang pong ilan tayong puntos para mapag-aralan sa umagang ito. Amen. Ang kaloob ng biyuda. 41, umupo si Jesus malapit sa lagayan ng kaloob doon sa templo at pinagmamasdan niya ang taong naguhulog ng pera. Tignan niyo po mga kapatid. Kahit po sa mga nagbibigay ng kaloob sa ating Panginoon, of course, alam natin yun yung masayang nagbibigay. Mas nakikita yun ng Panginoon. Noong mga panahon na to, tinitignan din ng Panginoon yung mga nagbibigay sa kanyang gawain. Pinagmamasdan ng taong naguhulog ng pera. Maraming mayayaman ang naguhulog ng malalaking halaga. 42. Lumapit din ang isang mahirap na byuda. Dalawa po yung negative attributes dito. Mahirap na byuda pa. Alam po natin yan sa nung mga kapanahunan noon kapag sinabing byuda ay iniwan yan. Ay kasi may ginawa kasi yung hindi maganda kaya naging byuda. So, ganun na lang po nila inaalipusta ang byuda noon. Pero ngayon po kasi talagang mga byudan ngayon ay talagang strong, independent. Siyempre sa tulong ng Panginoon po. So
Sabi ko, hindi ko po lalaliman, pero napunta pa rin po tayo doon na po. So, lumapit ang isang mahirap na byuda at naghulog ng 2 pirasong barya. 43. Tinawag ni Jesus ang mga alagad niya at sinabi ko sa inyo ang totoo, mas malaki ang ibinigay ng byudang iyon kaysa sa lahat ng nagbigay, sapagkat silang lahat ay nagbigay lamang ng bahagi ng kanilang kayamanan. Ngunit, ang byuda ay nagbigay sa kabila ng kanyang kahirapan. Ibinigay niya ang lahat ng kanyang ikinabubuhay. So kung makikita ninyo po, hindi po tinitignan ng Panginoon talaga yung kung ano yung lumabas sa ating bulsa o kung ano yung lakas na ibinigay natin sa Panginoon, yung skill na ibinigay natin sa Panginoon, kundi yung pagkatapos natin ibigay sa Panginoon, ano yung natira sa atin. Itong byuda na po ito, mga kapatid, ikinabubuhay niya o lahat-lahat na meron siya ay binigay niya. Yun na nga lang po yung pera niya, which is yung 2 barya. Pero nakita yun ng Panginoon na ano daw po, pamanhin po, na siya yung mas malaking binigay. Imagine niyo po, 2 coins versus sabihin nating milyones o isang maletang puro papeles. 'Di ba? Pero mas nakita ng Panginoon yung ginawa ng byuda na yun. Na yun na lang ang kanyang ikabubuhay, ibinigay niya pa. At nakita yun ng Panginoon. O na-acknowledge yun ng Panginoon na yun yung mas malaki ang binigay. Again, mga kapatid, hindi naman po natin minamalit yung mga tira lang ang binigay o kung ano. Maliit o malaki ang ating binigay sa ating Panginoon, nakikita yun ng Panginoon. And we are glad na yung ang Panginoon na ating pinagsisilbihan, nakikita pala yung mga binibigay natin o tinitignan pala yung ating mga binibigay natin ng palihim man o dapat palihim po, no? Dahil sabi nga po, kahit nga po ang kaliwang kamay dapat hindi nakikita ng kanan kung ano man ang ginagawa nila. Ano po? Kailangan lagi ang Panginoon lang ang makakita kung ano man yung binibigay natin. Nang sa ganun, hindi tayo makapagmalaki sa mga nasa paligid natin. Amen po. Mapagpalang umaga rin po, kapatid na Anessa at kapatid na Merly. Amen po. So, yun po. So, nakikita ng Panginoon na walang namimiss ang Panginoon. Walang hindi nakikita ang Panginoon. Basta ginawa natin para sa Kanya. Nagpatawad tayo ng hindi kapatawad-tawad para lang sa ating Panginoon na tayo ay patawarin. Nakikita niya yun. Nagbigay tayo ng hindi kabigay-bigay o ito lang yung natira sa atin pero binigay pa natin sa iba. Nakikita ng Panginoon, wala pong namimiss ang Panginoon sa ginagawa nating mabuti para sa iba, para sa atin at sa gawain ng Panginoon. Yun po ang una. Pangalawa po, small obedience prepares you for a big purpose. Kung makikita nyo po si David noon, ang inaalagaan niya lang po talaga yung mga tupa. Abay, hindi, kung, ano ba yung mas tamang word? Okay lang po ba yung mantakin ninyo? Pero tingnan nyo po, no? Inihahanda lang siya ng Panginoon na, nung sa una, mga tupa lang yung kanyang, mga tupa lang yung kanyang pinaglilingkuran o ginaguide o ano pa man, inaalagaan. Abay, siya ay naging hari. Nakita nyo po, from tupa hanggang sa yung sinasakop niya na yung mga bayan, yung sakop niya na yung bayan, ano po. So, makikita po yun sa 1 Samuel chapter 17, 34 to 37. So, may konting oras na lang po tayo. So, yun po ang ano. Tapos, kung makikita ninyo po, David was faithful. Pinoprotektahan niya yung mga tupa laban sa mga hayop. Pero again, sa mga leon. Pero then again, hindi lang leon ang naging kalaban ni David. Pati si Goliath.
para mapagtanggol niya ang kanyang bayan. Noong una, ang pinoprotektahan niya lang yung mga tupa. Yung pala may bigger purpose o may mas malaking purpose ang Panginoon para kay David. Hindi lang po yun para kay David, mga kapatid. Kung ano man po ang ginagawa natin sa Panginoon, kung nakikita natin ay yan ay maliit o tingin ng iba na yan ay maliit, dahil mayroong mas malaking inihanda ang Panginoon para sa atin. It's not responsibility, I guess, but it's a privilege to work in His ministry, to work in our God's ministry. Amen po? So, laging merong, hindi lang siya bigger purpose, na mas mapapabuti tayo, yung mga nasa paligid natin, at mas magiging lubos ang ating paglilingkod sa ating Panginoon. Amen po? So, yun po yung pangalawa. Pangatlo po, at huli na rin po, mga kapatid. Sa ating pagsunod, sa ating pagkilos sa gawain ng Panginoon, hindi po laging yung resulta. Kasi malamang ang resulta po ay sa mahabang panahon, o yung resulta po ay kukonti-konti ang progreso, pero may progreso. Minsan ay konti ang inusod na halos hindi makita, pero okay lang din naman yun, wala naman pong problema. Pero yung consistency natin na tayo ay sumusunod sa ating Panginoon, yung consistency natin na kapag tayo ay kikilos, ginagawa natin para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Amen. Glory. Akala ko po sinabi nyo, glory to glory. Pero amen po, glory to God po. Tignan nyo po si Noah. Hindi pa uuso yung salitang barko o arko sa panahon na yun dahil wala namang nagiging baha. Tuyo pa nga po yung lugar nila mga kapatid. Siyempre, malamang sa malamang po na habang ginagawa niyo yung barko, nagtatanong ang mga tao, ano ba yung ginagawa mo? Ano yung baha? Ano yung barko? Ano yung arko? Pero 120 years pong ininda ni Noah yung pangungutya sa kanya, mga kapatid, yung patuloy na pagtatrabaho o patuloy na sunod ni Noah sa ating Panginoon. Sa Genesis chapter 6:22 po yan, Noah did everything just as God commanded him. At again, umabot po yun ng 120 years. Walang ulan na nakikita. Mukha lang sa bawat araw na dumadaan ay maliit lang ang progreso. Pero natapos niya po yung pinagagawa sa kanya ng Panginoon, mga kapatid. Naging halos kabaliwan sa marami, mga kapatid, ang ginagawa ni Noah. Dahil nga wala po silang idea pagdating po doon, Pero alam niyo, mga kapatid, ang punto dito, proud ang Panginoon habang patuloy si Noah na ginagawa yung kalooban ng Panginoon. Ganun din po sa atin, mga kapatid. Habang gumagawa tayo o sumusunod tayo sa kalooban ng Panginoon, proud ang Panginoon sa atin. At pinagmamalaki pa nga tayo sa kaaway. Katulad nga po ng ginawa ng Panginoon kay Job. Pinagyabang niya sa kaaway. Anong sabi ng kaaway? Tanggalin mo yung yaman yan. Lalayo sa'yo yan. Tanggalin mo yung pamilya yan. Lalayo sa'yo yan. Tanggalin mo yung mga anak yan. Lalayo sa'yo yan. Pero hindi. Nagtagumpay si Job at lalong naging proud ang ating Panginoon. At dumoble pa nga po yung kanyang ari-arian. It's not about, again, it's not about yung kung ano yung kayang o kung ano yung material na bagay na kayang ibigay sa atin dito ng mundong ito. But the treasure, na tinetreasure natin yung pananampalataya natin sa Panginoon, higit sa lahat.
sa mga kaibigan, higit sa yaman dito sa mundong ito, higit sa pamilya. Alam nyo kung ano lang yung natira sa kay Job, maliban sa mga kaibigan niya na nag-a-advise sa kanya. Pati rin po yung asawa niya natira. Naging isa po sa naging pagsubok ni Job. Pero napagtagumpayan niya po yun alang-alang sa pagsunod o alang-alang sa pananampalataya niya sa ating Panginoong Yesus. Sa atin po mga kapatid, ano po yung mga nagawa natin sa Panginoon na maliit man o malaki? Katulad po ni Noah, let us all be consistent. Maliit man po na hakbang, pero paharap po tayong humahakbang. Dahil kapag tayo ay titingin sa likod, malayo na pala yung narating natin sa ating pananampalataya. Pag tinitignan natin yung ating mga maling ginagawa noon, mga kapatid, mag-move on na po tayo. Ang nais ng Panginoon na makita tayo na humahakbang sa ating pananampalataya forward. Alam nyo, pag tayo ay humahakbang paatras, alam nyo po yung nangyayari. May takot tayo na baka may mabangga tayo. Pag tayo ay naglalakad paatras, iniisip natin, madadapa kaya ako? Alam nyo, may anxiety, may fear. We are not, as a Christian, hindi po tayo tinawag para balikan pa yung mga mali natin noon at magkaroon ng pagsisisi o regret, kumbaga. Diba kasi yung repentance sa regret, ano po? Yung sayang, dapat pala ganito ginawa ko. Nakapatid, tapos na. Let us all move on and keep forward sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. Sa conclusion po mga kapatid, sa Hebrews chapter 11 verse 6. Sige po, basahin po natin. Hebreo chapter 11 verse 6. Amen po rin ng Panginoon. Kung walang pananampalataya, walang sino man ang makakapagbigay lugod sa Diyos, sapagkat ang sino mang lumalapit sa Kanya ay dapat maniwalang may Diyos at binibigyan niya ng gantimpala ang mga taong humahanap sa Kanya. Hindi po yan sugar-coated mga kapatid. As Christian, let us all find, mga kapatid, ang katotohanan na nanggagaling sa Panginoon. Let us all seek the kingdom of God, mga kapatid. Sa English po, He reward those who earnestly, yung patuloy daw po, na naghahanap sa Kanya. Ito man ay yung pagpapatawad ng mabilis sa mga hindi ka patawad-tawad dahil tayo ay pinatawad ng Panginoon. Ito man ay pagbibigay ng tithes and offering na maliit, mga kapatid. Meron po yung balik at nakikita yan ng Panginoon. Hallelujah. Yung pinapanalangin natin, yung mga kapatiran natin, o yung mga nangangailangan ng panalangin, yung nagkakaroon tayo ng pag-alaala o concern sa mga nasasakupan natin. God sees that and God is proud of you. Kumbaga, He is the fathers who clap for every step of our faith. Salamat sa Panginoon. Kung ako po na tatay at nung nakita ko po yung unang hakbang, unang lakad ko ng aking anak, ay talagang napapapalakpak ako. Gusto kong tumalon, mga kapatid. Gusto kong magsaya, mga kapatid. Hanggang ngayon, ganun ang Panginoon sa atin. Nasa tuwing tayo ay lumalakad sa Panginoon, sa ating pananampalataya forward, mga kapatid, ang Panginoon ay proud sa atin. Pumapalakpak siya sa celebration na napakarami pa pong example sa Biblia na
inacknowledge ng Panginoon. Alam natin yan, si Zacchaeus, si Mary of Bethany, kung yung alam niyo po yun yung na mas mabuti. Mas mabuti yung ginagawa ni Mary na nakikinig siya sa salita sa kaysa yung nagsisilbi, mga kapatid. At napakarami pa po. Si Martha na busy sa pagsaserve at nakita ni Jesus yon. Sinabi ni Jesus na mas mabuti ang ginagawa ni Mary. Sino pa po? Yung at marami pa pong iba, mga kapatid. Alam po natin yan, ano po. God sees everything, mga kapatid. Yung mga liko natin na nais nating isuko sa Panginoon, yung mga kinagawian natin na hindi kalugod-lugod sa Panginoon pero ninanais nating bitawan, nakikita yan ng Panginoon. Tayo ay nahihirapan at gusto natin itong isurrender sa Panginoon. Nakikita po ng Panginoon yung bigatin natin. At alam nyo po, isa pa po. Pag inacknowledge natin na kailangan natin ng Panginoon, napapangiti ang Panginoon. Dahil ina-acknowledge natin na kailangan natin siya. Araw-araw. Ang Diyos na may unlimited na kapangyarihan, unlimited resources, makapangyarihan, mayaman, ang hinihintay niya lang sa atin ay tayo ay lumapit sa Kanya. At kapag tayo ay lumalapit sa Kanya, laging may ngiti po. Hindi po naaabala ang Diyos, mga kapatid. Siya po ay masaya. At naka-antabay lang na sa paglapit natin ay siya ay yayakap, mga kapatid. Hallelujah. Tayo po bilang buhay Kristiyano, yun po ang ating maging target, kumbaga, sa araw-araw na tayo po ay nabubuhay. Amen po. Na mabigyan kaluguran ang ating Panginoong Jesucristo. Mabigyan kaluguran ang ating Panginoon. Hindi naman po magbe-benefit ang Panginoon din. Kasi nga, sabi ko nga po sa inyo, mayaman ng Panginoon, makapangyarihan ng Panginoon sa ikabubuti ng bawat isa po sa atin. Dahil yun po ang nais ng ating Panginoon para sa bawat isa, na mapabuti ang lagay ng bawat isa sa atin. Tayo po manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa inyong kaloob na kami ay mapabuti ang buhay namin, ang aming pagkilos, pananalita, ang aming pamumuhay ay mapabuti. Yun ang ninanais nyo sa amin, Panginoon. May mga pagkakataon na may mga kilos po kami na nasisira lang din po kami, pero kayo pa rin po ang patuloy na bumubuo sa amin, Panginoon. At nasa tuwing kami lumalapit sa inyo, kayo ay may ngiti, Panginoon. Hallelujah. Na parang isang ama na kailangan lagi ng kanyang anak. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat, O Diyos, na lagi nyo kami ina-acknowledge, na lagi kayong proud sa amin na sa tuwing kami kumikilos sa inyong kalooban. Kaya naman, Panginoon, dalangin ko na ang bawat isa sa amin ay lalo pang magpursige na lumakad paharap. Nang sa ganun ay lalo kaming mag-grow sa aming pananampalataya. Makilala namin kayo ng lubos, maranasan namin ang iyong kapangyarihan, ang inyong presensya sa araw-araw. At nang sa ganun, maisagawa namin ang inyong kalooban sa aming buhay. Kami maging parte, Panginoon, ng inyong ministeryo dito sa mundong ito. Na magmahal, magpatawad, umintindi ng mga taong nasa paligid namin. Hallelujah, hallelujah. Alam po namin na sa bawat ngiti nyo sa amin, andun yung kalakasan na binibigay nyo sa amin. Pinoprovide nyo kami ng mga pangangailangan. Kaya naman, Panginoon, dalangin ko na sa bawat pagpapalang ito ay magamit lamang pabalik sa inyo, at nang sa ganun ay mabigyan namin kayo ng kalwalhatian. Makita ang inyong presensya sa aming buhay. Muli kami po yung nagpapasalamat na ginagamit nyo kami
Kami, ang privilege, Panginoon, na maggamit, na maisurrender namin ang buhay namin sa inyo lamang, O Panginoon. Salamat, O Diyos. Lord, dalangin ko po na sa papasok pa lamang sa kanilang trabaho, ingatan niyo po sila, bigyan niyo po sila ng wisdom and knowledge, ng sa ganun ay maitawid nila ang araw na ito, maitawid nila na kayo ay nabibigyang parangal sa buhay nila. At ganun din po sa amin na matutulog pa lang, bigyan niyo po kami ng makalangit na panaginip, at sa pagising namin ay magkaroon kami ng panibagong kalakasan na nanggagaling sa inyo. Muli kami po ay nagpapasalamat. Ito po ang aming samod dalangin. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Mapagpalang gabi po at umaga po sa bawat isa. God bless po.